tandaan, hindi porket ganitong given na to, yung given ng standard form of quadratic equation is, or yung mga trinomials is factorable, hindi po lahat. Depende sa cases. So, babalayin na natin to. So, yeah. That's it. That's it lang. So, gagayahin natin yung yung pinapanood ni Teacher Moy. napapanood ko to kay Teacher Moy eh. Asan yun? At yung pinapanood ko kay Teacher Moy, AC method daw siya. Pero, hinibox siya na. Wait lang ha. Teacher Moy ito ha. Panood ko to sa TikTok. Sa TikTok account niya. Meron yung pagkakataon, sabi ni Teacher Moy, si Teacher Moy nagsasabi yan eh. Teacher Moy, ito na daw. Sabi daw ni Teacher Moy, 6x squared minus 5x minus 6. Ito yung pinapanood ko sa post ni Teacher Moy. Ang ginawa niya, 36 kasi 6 times negative 6 is negative 36 daw. At gagawa ka ng parang ganito. Yan. Labi, pagkakasulat eh. Yan. Sabi dito, kailangan mag-isip po kayo ng product na tatama sa middle term, which is the negative 5. So, I think 4 and negative 9 daw. Pero ang ginawa ni Sir Moy, over 6 daw. Bakit over 6? Ito yung numerical coefficient, yung quadratic term natin. So, maglo-lowest term ka pa. E di, 2 over 3 daw yan. E dito naman, negative 3 over 2 daw. So, ang gagawin na, sabi ni Sir Matuto, kung ano yung nasa baba, ayun yung magiging, natin, numerical coefficient, o yung pinakaunahan. Sabi dito, di ba 3 yan? 3x, bakit 3 kasi yung 3? Laging mali yun. Plus 2. Tapos, 2x minus 3. Dito yung 2, gawin natin x, tapos negative 3. So, yan, okay na. That's it. Akala mo na yung ganun. May pagkakataon sa ibang cases ko, sa aking pag-aaral, sa pananalisik, akala mo lang ganitong magiging kasugutan para mapapabilis po kayo sa pag-a-apply ng factoring trinomials kapag gumagamit po kay Teacher Moy sa video niya. Meron pagkakataon. So, teka lang ha. Ito na lang yun. Finalize na to. Try nyo i-point method. Tignan nyo. So, 3x squared. So, 3x squared minus 6x minus 72. Sabi daw, 3 times negative 72 is negative 216 daw. Dito naman, sabi dito, negative 18 and positive 12. So, lagyan natin positive 12. So, para sa akin, hindi na eh. 12 na lang. So, negative 18 times 12 is negative 216. Mag-o-over ka pa sa 3. Oh, negative 6 over 1, tsaka yung 4 over 1. Pag in-apply mo yung pag-apply mo yung sa video ni Teacher Moy, sa akin pa nalilisik, di ba 1 yan, x na lang yan. Tapos, minus 6. Tapos, x plus 4 ay hindi po talaga sagot yan. Dapat yan, mali ito eh. Dapat sana ay 3 times quantity of x minus 3 times quantity of x plus 4 dapat. Kasi wala naman siya. So, dito, i-apply ito. So, sa aking pananaliksik, okay na to ha. Sa aking pananaliksik, tinan mo, hindi siya nag-reply. Dapat sana lipat natin to. Parang hindi kayo mali to. So, ginawa ko, sa aking pananaliksik, nalilito kasi ako sa ganyan. Ganun pa rin. So, bago ko man i-factor out, kailangan obserbahan natin mabuti itong mga to. So, divide both sides by 3 to. Yan. Di masugot yan. Di x squared. X squared tapos negative 2x minus 24. Ma'am, bakit? Kasi
nag-divide ka pa naman, ito na yun. Gets? Or kaya, pero, maiiwan na natin yung 3. Pero, ang totoo, ito na talaga. Pero, kapag nag-drop out ka ng 3, so let's say, ang ganito, ginawa ko, kasi, greatest monomial factor ng 3, 6, and 72 is 3 siya yung pinakamababa. So, yan. Yan. So, yan. Wala na tayo pakialam sa 3. Mayungo mo na sa 3. Pero ito yung pagagalawin natin. Pwede ka gumamit ng AC method. Or, mamaya. So, yan. So, ginamit ko, gagayahin ko yung nasa video ni teacher mo, sa akin panalinisik. So, para sa akin, negative 24 daw. Ano yan, mag-isip tayo. So, negative 6 at positive 4. Sige po, na lang para mas ano. So, over, ito, huwag na ito papakalaman. Numerical coefficient ng ganito, para makita, is 1. Tapos nun, yung 1, yung denominator, yung na magsisimulang numerical coefficient, may katabi ng x, pero x na lang. X minus 6. Tapos, x plus 4, pero ida-drop up natin yung 3. So, drop up of 3. Ito yung magiging final answer. Pero, bago ka na mag-factorize, factor out mo ng mga to. Double factor up ang tawag doon, pero hindi. Pag gagayahin ito, hindi. Para may kulang. May kulang pa tayo dito. Ganun lang.